Kuya, pabawas. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Talagang magandang hapon. Okay. Magandang hapon po. Okay. Hallelujah. Sige, tayo muna tayo lahat para mawala yung nilalamig ba kayo? Hindi naman malamig, ano? Slide lang. Dito mainit eh. Okay. Sige po, batiin nyo muna yung mga katabi nyo ng isang God bless you. Gumalaw-galaw naman kayo para ayan. Okay. Yung maraming makamayan, maraming blessing. Ha? Ayan. Okay, God bless. God bless. Okay po. Sige po, manatili tayo saglit nakatayo. Buksan po natin ating mga Biblia sa Joshua. Ayan. At dalangin ko sa Panginoon itong Joshua 1:1-9. Bago mag-August, memorize na natin ito. Joshua chapter 1 verse 1:1-9. Tapos pag nandiyan na kayo, sige po, basahin natin. O sabay-sabay tayo ha, basahin nyo na may volume o ano. Okay. Sige po, verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am to give to them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sige po, tayo po saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na aming Ama, ang pagpapala mo po ay maranasan namin, ang kapuspusan na iyong banal na Espiritu Santo, ang karunungan, ang kaalaman, ang pagkaunawa, Panginoon, sa mga salita mo ay matanggap namin sa araw na ito. And Lord, patnubayan niyo po kami na yung Espiritu Santo. Dalangin po namin na yung anointing, Lord God, na nagmumula sa iyo, ang bahid na yung Espiritu, Panginoon, ang karunungan at kaalaman, Panginoon, mapasa amin, Panginoon. At matanggap namin ang bumbo, ang mga salita mo para sa amin sa gabing ito. At higit sa lahat, ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Thank you, Father God. I-bless niyo po ang bawat isa. At minsan pa, nagpapasakop kami, Panginoon, sa ilalim na iyong kapangyarihan. Nagpapasakop kami sa yaman ng iyong kabutihan, Panginoon, ng iyong biyaya at ng iyong habag sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa iyo po ang papuri, ang pasalamat at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, sige po, makaupo na tayo. Okay, welcome po sa bawat isa.
Okay, salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Welcome po sa Binluan family. Welcome. Okay. Praise the Lord. Gayon din po sa bawat isa. Okay, welcome mo yung katabi mo. Okay. Welcome. Okay. Praise the Lord. Mga kapatid, para sa may mga bago kasi akong mukha na nakikita, although nag-a-attend po kayo ng church, pagpaumanin po ninyo sa mga bago po, kasi po meron kami sinusundan na series. Okay, itong Joshua 1:9, mula po nung anniversary, o bago mag-anniversary, ang topic po ng church ay nasa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. So kung hindi nyo masyadong nabubuo o ito po ay sunod-sunod na pag-aaral. Hindi naman po siya, hindi siya doctrinal, kundi talagang preaching po, ibig sabihin talagang exhortation ng word, encouragement sa atin ni Lord. At ito po ay, i-share po sa inyo, ay karugtong pa rin po nung binibigay ng Diyos para sa iglesia. So kung sa mga sa iba po, kung hindi nyo masyadong maintindihan at may cell group kayo o bahagi kayo ng cell group, ayan, ipagtanong-tanong nyo na lang din. Okay? So magsisimula po ako dito sa, hindi ko po matandaan kung kailan ko po ito huling nagawa o kailan ko ito huling sa pagtuturo po. Nagkaroon po ako ng layunin o yung objective ng pagtuturo. Okay. Ang layunin ng talatang ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay Stand on Your Ground. Kasi po, ang ANJC Church, ang All Nations ay papunta sa kanyang pangalawang yugto ng buhay ng iglesia. Ibig po sabihin ng pangalawang yugto kasi by August 27, lilipat na nga tayo dun sa bagong building natin. So, tinitingnan natin yung galaw ng Panginoon, yung pagkilos niya sa buhay natin. At salamat po, dun sa transition na ito ay merong ginagawa ang Panginoon. At dun po tayo sumasabay sa ginagawa ng Panginoon dahil alam natin sa pagkilos ng Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanya, matatanggap po natin yung talagang sinasabing umuulan ng pagpapala. Gusto ba natin yon? Amen. Okay. Ang title po nito ay Stand on Your Ground. Ito po ay buhat sa doon po sa Joshua chapter 1, verse 3, tsaka verse 5, pero mamaya ko na puhanin yun. Okay. Tingnan nyo muna yung layunin. Ang layunin po ng mga talatang ito ay maunawaan natin at maipamuhay kung sino ang Diyos sa atin. Okay. Tapos yung pangalawa, maunawaan natin at maipamuhay kung sino tayo sa ating Panginoon. Kasi po, minsan dito nagkakaroon ng problema. Kung nandito po kayo na Sunday, di ba, na-receive nyo yung word ng Lord, ano po yung sabi ng word ng Lord ng Sunday sa atin? Kahit nagsusulat ka ng application mo sa devotion mo, kung hindi mo naman na-i-apply sa buhay mo, talaga sa buhay mo, hindi sulat lang, hindi rin nagiging effective sa buhay natin. Maraming mananampalataya, kilala niya ang Diyos, sinasabi niya kilala niya ang Diyos, ang Panginoon gumagalaw sa buhay ng bawat sa atin, katulad sa worship leader natin kanina, o sa exhortation kanina sa offering, talagang makikita mo yung pagkilala ng Diyos sa mananampalataya. Number 1, isa sa hindi mawawala doon, napakabuti ng Diyos. Amen? Okay, so, yun ang dapat magkaroon tayo ng kaunawaan, maipabuhay natin kung sino ang Diyos sa atin. Okay, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Ang biyaya ng Panginoon ay sapat-sapat sa atin. Amen. Hindi tayo mababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Amen. Okay, dapat maintindihan natin to, maunawaan natin to, at maipamuhay natin kung sino si Lord sa atin. Okay. So, isa sa pinakamalaking konteksto ng ating pag-aaralan ngayon ay yung pangalawa. Maunawaan natin at maipamuhay kung sino tayo sa Panginoon. Sino ba tayo sa Panginoon? Ano ba tayo sa Panginoon? Okay. Kasi po, yung title na Be Strong, yung title po na Stand on Your Ground, galing po ito sa Joshua chapter 1, verse 3, tsaka yung verse 5. Tingnan niyo po sa Tagalog. Okay. Sabi po dyan, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay. Basahin nyo nga po ng malakas.
Basa. Okay. So kung kilala mo si Lord, alam mo si Lord ang nagbigay nito sa iyo, anong tingin nyo? Mangyayari hindi? Mangyayari. O bakit tayo hindi sumagot? Mangyayari. Mangyayari. Okay. Kay Lord, mangyayari. Tayo, bilang mananampalataya, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Naibigay ko na sa inyo. Tapos na, hindi ba? Kay Lord, tapos na. Kila Joshua? Hindi ba kasi tatawin pa lang sila eh. Sinasabi pa lang ng Panginoon, pero ang Panginoon ang sabi niya, naibigay ko na sa inyo. Ganun din sa panalangin natin. O, sino may kabisado ng Mark 11:24? Okay, Kuya, Mark 11:24. Basa. Sinasabi ko sa iyo, anuman yung i-desire, anuman yung kahilingan mo sa panalangin. Ano sabi ni Lord? Believe that you have received them. Doon pa lang sa prayer, tanggapin mo lang ibinigay sa iyo ng Diyos kasi sa iyo na yun. Nangyari o hindi ba? Nangyari na kasi sabi niya, believe that you have received them and you shall have them. So ano man pinapanalangin mo, kapag yung panalangin na yun ay tinatayuan mo ng may pananampalataya, hindi mo ba nakikita nangyayari yun? Pero kay Lord, nangyari na yun. Kaya nga sabi dun sa Joshua chapter 1, o kaya balik tayo, kaya sabi dun sa Joshua chapter 1, sabi niya, ano man tuntungan ng iyong paa, okay? Ano man ang tuntungan ng iyong paa, ito ay naibigay ko na sa iyo. Naibigay na, tapos na, sa iyo na yun. Ang problema natin, minsan, napakaraming pangako ng Diyos sa atin, kilala natin kung sino ang Diyos sa atin, ang minsan ang nagkakaroon ng problema, tayo, alam natin, kumikilos si Lord. Pero tayo, natatanggap ba natin yun na may pananampalataya? Okay. Stand on your ground. Saan ka tatayo? Kanino ka tatayo? Sa pangako lang ng Diyos? Hindi po. Ang tatayuan natin, kung sino ang Diyos sa buhay natin, at tayo, kung sino tayo sa Panginoon. Kasi kung kilala mo ang Diyos, at ikaw kilala mo kung sino ka sa Diyos, wow, praise the Lord. Dito yumayaman yung pananampalataya natin sa pagkilala natin sa Panginoon at sa pagkilala natin kung sino tayo sa Panginoon. Okay. Ayan, meron po ako nakita kanina pagpasok ko, may mga biniro ako. Sabi ko, oy, nagsimula na yung SOL 2 kanina, lesson 1. Kasi po, ang lesson 1 po ng SOL 2 ay about vision, the power of vision, ang kapangyarihan ng pangitain. God makes us a visionary. Brothers and sisters, ang Biblia po, matanggap natin o hindi, ang Biblia ay supernatural. Halos na nakasulat dito ay supernatural. Lahat ng nakasulat dito halos ay spiritual. Ngayon, paano mo matatranslate yung supernatural papuntang natural? Paano mo matatranslate yung spiritual papunta ng physical? Okay, sino nag-devotion? Okay. Ano unang nakalagay sa devotion nyo? Okay, marunong. Okay. Bible reading. Pangalawa? Ay, hindi ba date? Joke lang. Okay. Date muna. Date muna. Okay. Tapos, Rema. O, anong pinakadulo? Application. Kita mo, meron kang Rema, meron kang spiritual, may supernatural ka, meron kang application. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos dapat matranslate yun paano mo may apply sa buhay mo ito. Sino nandito nung Sunday?
Di ba yung message ng Lord sa atin? Kahit isulat mo yung application sa notebook mo, pero hindi mo naman na-apply talaga sa buhay mo, walang power yun. Okay, so dapat matranslate natin ito. Ang kaso, nagkakaroon tayo ng problema dito. Proverbs 20, tingnan niyo po ito ha. Proverbs 20 verse 18, 4 na version po ito ha. Kuya. Okay, ayaw lumipat. Proverbs 20 verse 18, people perish because of lack of knowledge. Where there is no vision, people perish. No revelation, people cast off restraint. People perish because of lack of prophetic vision. Mga kapatid, ang ganda-ganda ng ginagawa ng Panginoon sa church. Ang ganda-ganda ng move ng Lord sa church. Sabi nga doon sa kanta, merong isang magandang kanta, yung the cloud of glory is moving. Pero sabi doon sa susunod na istansa niya, the cloud of glory is moving, move with the cloud. Kung paano kumikilos ang Diyos, gumalaw ka katulad ng pagkilos ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag hindi ka gumalaw sa galaw ng Panginoon, maiiwan ka. Okay? So, nagkakaroon ng problema dahil dito, people perish because of lack of knowledge, walang vision, King James yan, no revelation, ang tao, cast of restraint, walang pagpipigil, walang pupuntahan, walang patutunguhan. People perish because of lack of prophetic vision. So kung i-apply mo yan dun sa pagiging visionary na binigay sa iyo ng Lord, malaking problema sa atin. Okay? Mga kapatid, pakinggan niyo po ito mabuti ha. Kung ang alam mo lang ay maligtas ka at pupunta ng langit, malaki ang nawawala sa iyo. Okay? Pakinggan niyo po mabuti ha. Kung ang alam lang natin ay maligtas at pupunta tayo sa langit, malaki ang nawawala sa atin. Ang buhay pananampalataya ay hindi yung tanggapin mo si Kristo kasi isang araw pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Eh paano kung hindi ka pa namatay ng mabilis? Paano ang buhay mo sa lupa? Kaya minsan tuloy, nakakapasin, maraming Kristiyano na born again, pero ang tingin mo parang yung buhay niya, parang napaka-miserable. Mga kapatid, hindi tayo ginawang born again ni Lord para maging miserable ang buhay natin. Amen. Amen. Amen? Amen. At nilalamig ba kayo mga kapatid? Okay, ano ba? Okay lang kayo dyan? Parang ano po ba? Okay. Mainit po sa kinakatayuan ko. Gumagalaw ba to? Gumagalaw naman. Okay. Naintindihan po ninyo? Okay. Eto nga bakit sa church meron tayong training? Bakit meron tayong mentoring? Bakit tayo merong schooling? Mga kapatid, kaya ginagawa ito ng church sa atin. Bakit tayo dinidisciple? Bakit tayo tinuturuan? Para ilabas kung ano ang meron sa atin. Para ilabas yung best sa atin. Para matuto tayo. Kasi kung wala kang karunungan nagmumula sa Diyos, ano mangyayari? People perish. Mga kapatid, yung taong tinutukoy dyan ay hindi yung mga tao sa labas. Ang mga taong tinutukoy dyan ay mga mananampalataya. Okay? So, ano ang pagkakakilala natin sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Sino ang pagkakakilala natin sa ating sarili? Okay, parang, hallelujah. Okay. Ano ang pagkakilala natin sa ating sarili tungo sa Panginoon? Kailan nga, naghahanap ako ng malusog-lusog na ano eh. Marley, ganito. Okay. Yung mga sample ko mula po kaninang umaga, malulusog lahat eh. Okay. Okay. Mga kapatid, tingnan niyo po itong idadrive ko sa inyo ha. Kailangan mong makilala ang sarili mo kung sino ka sa Panginoon. Bakit? Kasi
kung ang alam lang natin sa buhay Kristiyano ay maligtas tayo at pupunta tayo sa langit, malaki ang mawawala sa buhay pananampalataya natin. Okay. Genesis, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Parehas yata yun. Okay, God make man according to His image and likeness. Sabi sa NIV. Ewan ko sa King James. Image and likeness, ano? Okay. Nilikha ang tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. So, ang tao ay kalarawan ng Panginoon into the image of God. Amen. Okay, example, ito po si Adan. Si Adan, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Yes. Huwag kang makonsist, bro. Hallelujah. Mga kapatid, ang problema, nung magkasala si Adan, ang hindi niya alam, ilang taon na meron sa mundo ngayon? 7.5 billion ang tao sa mundo ngayon. Ang hindi alam ni Adan, nung magkasala siya, yung 7.5 billion na nagmula sa kanya, naniniwala ba kayo sa kanya lahat galing ang tao? Mga kapatid, nasa church ba ako? Saan kayo? Ako ba'y nagkamali ng napasukan? Church ba ito? Uy, ano naman kayo? Samahan niyo naman ako. Okay, sarap-sarap lang upo niyo dyan eh. Okay. Naniniwala ba kayo lahat ng tao galing kay Adan? O baka iba ang Bible niyo? Okay. So, sabi sa Bible, ito yung pinagmulan natin. Kay Adan, lahi tayo ni Adan. Ang problema, ang hindi alam ni Adan, nung magkasala siya, lahat ng tao nadamay niya. Ano sabi sa Romans 4? Lahat ng tao ay nagkasala. At dahil nagkasala si Adan, lahat na nagmula sa kanya, may daladalang sumpa ng kasalanan. Kaya ang tao, napakadali niyang magkasala dahil doon sa sumpa ng kasalanan. Okay, doctrine po ha. Wala pong tao ipinanganak na makasalanan. Lahat ng tao may dala ng sumpa ng kasalanan. Kaya nung nagkaroon na siya, namulat na siya, nagkaroon na siya ng isip, kaya napakadaling magkasala ng tao dahil doon sa sumpa ng kasalanan. Okay? Kaya nga tayong mananampalataya, pag nagkaroon tayo ng anak, hinuhubog natin sila sa salita ng Diyos para wag mamulat doon sa kinamulatan ng ibang tao. Nagigets po ninyo? Okay. Bro, kunyari po ito si Adan ha, bro, 7.5 billion ang dinamay mo sa kasalanan mo. Okay. Pwede, hindi ka tayo ba? Ang gaganda ng model ko. Kanina umaga, ang ganda yung model ko. Ito si baby, sabi sa Galatia, in the fullness of time, God sent His Son. Dun sa fullness of time, ibig sabihin, yung talagang eksaktong panahon ng Diyos, pinadala niya ang Panginoon Hesus sa pamamagitan nino. Bawa itong model ko. Si Maria. Okay. Ikinaklaro ko lang po kaya ko sinama si Maria. Mga kapatid, si Maria ay hindi ina ng Diyos. Diba? Hindi. Si Mary. Okay. Si Mary. Ano na tayo? Nasa New Testament na tayo. Okay. Diyan ka lang. Sige lang bro. Okay. Si Mary, hindi siya mother of God. Walang mother ang Diyos. Pastor, di ba nilabasan niya ni Jesus? Si Jesus may mother, pero ang Diyos walang mother. Hindi niyo mabuti, ha? Okay. Mga kapatid, 100% ako naniniwala ako, si Jesus, pinunla siya ng Holy Spirit, sabi sa Bible, tama? Ibig sabihin, wala tatay si Jesus. Tama? Okay. Naniniwala ako 100%, si Mary, nung pinanganak niya si Jesus, walang cord. Ano yun? Umbilical cord. Umbilical cord. Wala siyang umbilical cord. Alam niyo bakit?
Kasi ang cord, pinagmumula ng buhay. Ano ba? Pinagmumula ng emotion. Ano ba? Dugo? Blood. The life is in the blood. Tama, sabi sa Leviticus. So lahat yun, dumadaloy dun sa bata. Kung si Maria merong cord, hindi pwedeng dumaloy yung kay Jesus. Bakit? Kasi si Maria, galing din siya kay Adan. Meron din siyang sumpa ng kasalanan. E tutubusin tayo sa kasalanan. So dapat, ang pagmula ni Jesus, walang kasalanan. Eh pastor, pwede naman pala yun. Bakit pa dinaan kay Maria? Pwede naman pala si Jesus. Jeng, ayun na si Jesus. Eh ano sabi sa Romans? Yung galing sa batas, pinagmula ni Jesus, galing din sa batas para tubusin yung nasa ilalim ng batas. Kaya si Jesus kailangan yung dumaan sa tao para tubusin ang tao. Kasi kung bigla siyang lumabas, siya ay Diyos, mga kapatid, malaking problema. Bakit? Kasi ang Diyos hindi pwedeng mamatay at hindi namamatay ang Diyos. Kaya kailangan niya magkatawang tao para tubusin tayong mga tao. Nagets niyo na? Okay. Sino pa gusto mag-volunteer? Yung mukhang Kristo. BJ. Ito po ang aking panganay. Mas pogi ako rito nung bata ako. Joke lang po yun. Okay. Mga kapatid, nung pinanganak ni Mary si Jesus, okay, nung siya ay pinanganak at siya ay naging tagapagligtas ng tao, nung namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo, ang sabi sa kuya, verse na ha, 1 Corinthians 15. Saglit lang po ha. 1 Corinthians 15, 1 to 2 muna. 1 to... Okay. Moreover, brethren, sa Tagalog, I declare unto you the gospel, ang mabuting balita ay ang Panginoong Jesucristo, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by wherein ye stand. Ito yung pananampalatayang tinatayuan mo, yung mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang Panginoong Hesus. Amen? Ito yung tinatayuan mo, dapat ito yung ground na tinatayuan mo, ang Panginoon. At ang sabi niya, by which also you are saved, if you keep, kuya, palitan mo ang version. Yung isa lang, dalawa yata lang yan. Okay? Okay. You are also saved by it if you hold to the message. Kung pinangahawakan mo yung mensahe, doon ka maliligtas. Kung tinatayuan mo yung mabuting balita ng kaligtasan, doon ka maliligtas. Unless you believe to no purpose. Ayan na. Kuya, sorry. Balikan na dun sa King James. Unless if you keep in your memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Kung hindi mo tatayuan, dun po sa context kung hindi mo tatayuan yung pananampalatayang ipinapangaral ko sa inyo, na si Jesucristo ang mabuting balita, yung pananampalataya mo, baliwala. Walang kabuluhan, in vain. Okay? Mga kapatid, kaya nga tayo mananampalataya, na born again ka, nakakilala ka sa Panginoon, hindi natatapos ang buhay mo noon. Dapat tumago ka sa pagkakilala mo. Bakit? Kasi marami pang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo na born again para pumunta lang sa langit. Pupunta tayo ron. Pero yung buhay mo sa lupa, ano ang dahilan? Bakit ka mayroong buhay sa lupa? Okay. This is the gospel, Jesus Christ. 2 Corinthians, kuya, 2 Corinthians 5:17. Okay, saglit lang po ha. Wala sa ano po kasi yan. Sa PowerPoint. Bigla ito naglabasan. 2 Corinthians chapter 5.
Okay. Therefore, kuya, tayo ka. Ate, tayo ka. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Si Adan, nung magkasala, ang sabi sa Bible, Romans chapter 4, lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Dahil sa kasalanan ng isang tao. Okay? Pero sa pamamagitan ni Jesucristo, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Sorry po. Okay. Ganun yung design eh. The old has gone. Behold, the new has come. Ang buhay ko ngayon, nandito. Wala dun sa pinanggalingan ko. Eh, pastor, nung na-born again ka, matanda ka na eh. Paano yung buhay mo dati? Mga kapatid, the old has gone. Ang buhay ko ngayon, kung ano yung meron kay Kristo, yun ang buhay ko ngayon. Kuya, sorry ha. Tawag dito, kung ano ang meron kay Jesucristo, yun ang meron sa akin. Ang sabi po sa Romans chapter 4, kay Adan, merong kamatayan. Pero kay Kristo, merong buhay na walang hanggan. Wala nang nakalipas sa akin. Ano man ang nakalipas ko, wala na yun. The old has gone. If you are in Christ, wala nang luma sa iyo. Ang nananatili na lang sa inyo. Kapatid, kaya ikaw ngayon, kapag lumalapit ka sa Diyos Ama, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi nakikita ng Panginoon kung sino tayo. Ang nakikita ng Panginoon kung sino ako dito. In Christ. Eh, pastor, hindi ko maintindihan. Okay. Naalala niyo yung John 3:3? John 3:3? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano sabi ni Nicodemo? Panginoon, paano ikaw papanganak na muli? Eh, matanda na ako. Papanganak pa ba ako muli? Matanda na ako. Ano sabi ni Lord kay Nicodemo? Ang pinapanganak sa laman, ang pinanganak kay Adan, ay kay Adan. Pero ang pinanganak sa Espiritu, ay Espiritu. Verse 5, kaya ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ano ang merong buhay ko ngayon? Ang buhay ko ngayon ay naririto. Yes. Kung hindi nyo maintindihan, kung pogi ito, pogi ako. Kung mayaman ito, mayaman ako. Kung ano ang meron sa kanya, meron ako. Kung sa kanya ang langit ay sa akin. Kung ano ang meron dito, eh ano sabi ng Bible? Lahat ng kayamanan, lahat ng karunungan, lahat ang meron, ang anak ay sa Ama. At ang Ama, meron siya. At kung ano meron siya, meron ako. Sa pananampalataya natin, mga kapatid, ang tayuan mong ground, ang dapat mong paniwalaan kung ano ka kay Kristo. Kasi kung lalapit ka sa Ama, ang daladala mo, sarili mo, hindi ka makakapasok sa area ng langit. Isa lang ang ticket natin. Si Jesus. Naalala niyo yung encounter? Naalala niyo yung pangalawa ng encounter? Nung sinabitan kayo ng ID? Di ba sabi, naalala ko po ito, unang encounter, pagpasok niya, sabi niya, Pastor, nasan yung ID namin? Nakita ko may ID doon. Sabi niya, ay hindi po, bukas po yun. Eh bakit ganun bukas pa? Eh ngayon na kami dumating. Gusto niya kunin niya yung ID. Sabi ko, hindi, bukas malalaman mo. Yung pangalawang araw na encounter, nung sinabitan siya ng ID, alam ko na kung bakit. Kasi yung bago kong pagkatao, na galing sa Panginoon, yun ang dala-dala ko na. Biniro nga namin sila eh. Doon sa heaven, no ID, no entry. Okay. Hindi, yung ID nun, ibig sabihin yung identity mo, hindi na sa sarili mo. Lahat dito, nakatago. Amen? Sir, kay Kristo ka na ha? Amen. Hallelujah.
Thank you po. Okay. Ay, kuya. Sorry, balik. Okay. Kuya, John 15. John 15:16. Yung Tagalog sa PowerPoint. Okay. Mga kapatid, lahat na nanggaling kay Adan, nagkaroon ng kamatayan. Yung 7.5 billion na yun. Pero lahat ng galing kay Kristo, nagkaroon ng buhay. At ang sabi sa Bible, buhay na walang hanggan. Okay. Mga kapatid, tingnan niyo ito ha. Ako ay kay Kristo na. Okay. Ang buhay ko ay na kay Kristo na. Ang sabi sa John 15:16, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili at nagtalaga sa atin upang kayo ay magsihayo at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Okay. Lahat na nanggaling kay Adan na merong kamatayan, sila ay merong kamatayan. Pero pag na kay Kristo ka na, lahat ng nanggaling kay Kristo ay merong buhay at ang dala nito ay buhay na wala hanggan. At ako ay na kay Kristo na, ako ay pinanganak ng muli, na born again ako dahil sa pagkilala ko sa Panginoon. At ngayon, nakatayo ako sa inyo, mga kapatid, kung paano may lumabas kay Adan na kamatayan, kung paano may lumabas kay Kristo na buhay, mga kapatid, tingnan natin ang sarili natin, kung gaano ang kayang ilabas ng Diyos sa buhay natin. The problem is, maraming Kristiyan, hindi niya kilala ang kanyang pagka-Kristyano. Ang alam niya lang sa Kristyano, magsisimba siya ng linggo, uuwi siya ng linggo, uuwi sa bahay, tapos ano, pag namatay siya, pupunta siya sa langit. Kaya ano nangyari sa buhay? Sayang yung buhay. Brothers and sisters, thank you bro. Kung gaano lumabas karami, kung gaano kadami ang lumabas kay Adan, kung gaano karami lumabas kay Lord, mga kapatid, ganun din ang kayang ilabas ng Diyos sa buhay ko. Why? Pinili ka, itinalaga ka, para ikaw ay humayo at mamunga. Yun yung gusto ng Lord sa buhay natin, mamunga tayo. Maranasan natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Mag-improve po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Okay. Pastor, ito po, may nagtanong sa akin ito eh. Pastor, ano bang bunga ang dapat kong ibunga? Okay, syempre ang unang bunga natin, fruit of the Spirit. Okay? Ang kasunod mong bunga, gifts. Hindi pwedeng may gifts ka, wala kang fruit. Okay? Anong pangatlong bunga? Ang mangga ba namumunga ng santol? Ikaw, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Pag tumingin ka sa salamin, sino ang nakikita mo? Ano ang nakikita mo? Mga kapatid, yung biyaya ng Diyos sa atin, napaka-over. Napakabuti ng Diyos sa atin. At kayang maglabas ng Diyos sa buhay natin ng napakaraming mabuting bagay. At maraming tao ang makakakilala sa Diyos dahil sa buhay natin. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kaya lang, kapag ang buhay natin, hindi natin alam kung sino tayo kay Kristo, walang mangyayari sa atin. Narinig niyo na po yung middle class syndrome? Identity crisis, middle class syndrome. Okay. Sino rito bagong graduate na may trabaho na? Wala. Semar, okay. Bagong graduate ka, may trabaho ka na ngayon. Okay. Saan ka nagtatrabaho, Sem? Sa Santolan. Santolan? Ay, production house na. Showmall, sir. Ha? Showmall. Anong trabaho mo? Ano po? Artist po. Artist. Wow. Hindi po gano'n na yung... Artist. Okay. Sorry po. Okay. Identity crisis, ang tawag nila rito, middle class syndrome. Tingnan niyo po Maraming tao ngayon, mismong maraming mananampalataya ngayon.
pag nagbabago o nagkatrabaho, siyempre pag nagkatrabaho may pera na. Tingnan mo kung ano ang pinagbabago ng buhay niya. Example, dati ang cellphone niya, nung estudyante pa siya, yung cellphone niya, kahit hindi mo na mabasa yung text, basag na yung cellphone, may kilala kayong ganun? Marami kong kilala ganun. Yung naiinis na yung cellphone niya, mga 2 araw na hindi pa dumadating yung text. Yun yung mga ganung cellphone. Alam niyo yun? Okay. Yung cellphone na basag na. Naalala niyo po yun? Okay. Pero nung nagkatrabaho, tapos Makati pa, Ayala pa, MOA pa, ayan, okay. Nagkatrabaho, siyempre iba na cellphone niyan. Oppo, Vivo, Samsung, siyempre, may value. Okay, dati ang kape niyan 3-in-1, minsan Barako. Ngayon, Starbucks, Coffee Project, di ba? Middle class syndrome. Okay, ang problema, maraming merong smartphone, hindi naman smart. Bakit? Paano ka naging smart? Smartphone ka nga, utang naman. Ay, hindi ka smart. Okay. Ito yung smartphone, hindi po ito mamahalin. Pero yung may dala nito, smart. Okay. Alam niyo bakit? Ito may 2 libro sa loob. Kahit gabi, pag dati, yung misis ko, pag magkatabi kami, nagbasa ako ng Bible, nagbasa ako ng libro. Pag pinatay ng ilaw doon, talagang tulog na kami. Eh ngayon, kahit patayin niya ilaw, meron akong librong katabi. Okay? May 2 libro to. May Bible to. May concordance to. Smart may dala nito eh. Eh biro mo, middle class, bumili ng cellphone, 20,000. Tapos yan naman ng cellphone para i-picture sa kumpeta pa. 20,000 pang picture mo lang sa toilet. Ang pamihira. Smart? Hindi smart. Okay. May iPhone. Wala namang ipon. Ha? Pero mo, dati bago kumain, nagpe-pray. Ngayon bago kumain, pipicturan. Ipopost ka sa Facebook, nakalimutan mag-pray. Buksan mo cellphone, wala ka na makita, mukha niya lang talaga nandun. Hindi ka ba nagsawa sa mukha mo? So, walang wisdom, hindi smart eh. Ay, mga youth, mga kabataan, pag umpisahan nila mag-ipon, wag kayong yung middle class na. Ay, meron akong credit card, utang dito, utang doon. Kanina umaga na, meron kasing kakasal sa church natin eh. Natutuwa ako, nagkwento ako sa kanya eh. Sabi ko, bakit kayo mag-asawa? Ganito, ganito, ganito. Para sa pamilya, paano kung hindi ka nagkaanak? Kasi para daw sa pamilya eh. Hindi, nag-asawa kayo para sa isa't isa. May anak kayo o wala, mahal nyo isa't isa. Yun ang purpose. O magkano handa, ganito, ganito. O ganito. Sabi ko, may budget kayo. Yun ang problema minsan eh. Nagpakasal, nangutang. Kasi nahiya sa bisita. Bakit ka nag-asawa? Para sa bisita? Ayun, kaya nung magsama sila, imbes na magsimula magpundar sa bahay o sa kung ano sa buhay nila, nagsimula magbayad ng utang. Paano lahat utang? Eh, middle class eh. Makati boy eh. Ayala boy eh. Okay? Siyempre, pag nagbago postura niya, siyempre, hindi na magre-relo ng plastic yan. Naalala ko yung kwento ng pastor, natatawa ko, nagkatabi. Pare, Rolex yan. Million yan, pare. Rolex, million yun, mga kapatid. Eh, katabi niya, Bolex ang suot. Sabi niya, totoo? Oo, pare, million yan. Anong oras na sa'yo? 7:00. Eh, 7:00 din sa akin, parehas din naman eh. Ano? Ang bihira. Minsan, mali ang identity natin eh. Dapat ang pinakamagaling humawak ng pera sa buong mundo, Kristiyano. Ang pera, ini-invest.
Amen. Amen. Tama? Okay, kaya kailangan maging smart tayo. Ayun na nangyayari sa atin. O, tingnan mo. Nagkapera. Ano ang laging lumalabas sa Facebook? Siyempre, bibida ito sigurado. Alam niyo yung bago ngayon? Bucket list. Di ba? Marami niyan. This is my bucket list. Number 1, number 2, number 3, number 4. Tanungin mo, bakit ka merong bucket list? Bakit meron kang bakit? Eh kung hindi mo masagot, sayang eh. Okay? Yung identity natin, nagkakaroon tayo ng problema eh. Dito ka tinawag ni Lord para humayo ka at mamunga. Ito yung buhay mo yun. Ang buhay mo ay na kay Kristo na. Kaya nga mga kapatid, yung spiritual life natin, sino may memory verse ng Romans 12? 1, 2. O verse 2 na lang. Do not conform according to the standards of this world. Huwag kang umayon sa standard ng mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is good, perfect, and pleasing will of God. Para maunawaan mo kung gaano kabuti ang plano ng Diyos, kung gaano ka-perfect ito, dapat mabago yung isipan mo. Para mabago ang isipan mo, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Mga kapatid, hindi natin kayang i-please ang world, at hindi mo rin kayang tumbasan ng world. Wala tayong panama sa world. Lahat meron sila. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda lang na meron sa atin, ang Panginoon. At yun ang buhay natin ngayon. At kung meron tayong pinagyayaman sa buhay natin, dapat yung buhay pananampalataya natin. Amen? Bakit? Kasi tinawag tayo para humayo at mamunga. At ang kagandahan nito, manatili yung bunga sa atin. Okay? Kuya, Ephesians chapter 6. O mga kapatid, Ephesians chapter 6 next. Okay, put on the full armor of God. Tatlong version po ito. Take everything the Master has set out for you, well-made weapons of the best materials. Put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. Mga kapatid, may kaaway tayo. Lahat ng kayang ibato niya sa atin, ibabato niya sa atin. Kaya nga ano sabi ng Bible? Isuot mo ng buong buo yung baluti, yung kaloob ng Diyos sa atin. Isuot mo ng buong buo, walang bawas, walang kulang. At ang number 1 sa baluting yun, tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Next. Basa. Okay? Stand your ground. Yung pangako ng Lord kay Joshua, pangako ng Panginoon sa atin. Tayuan mo yung dapat mong tayuan. Tayuan mo yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Tayuan mo kung ano ang meron ka sa Panginoon. At para matayuan mo ito, isuot mo yung sinduro ng katotohanan. Yung truth dapat hindi mawala sa atin. At anong pangalawa niya sinabi? The breastplate of righteousness. Hindi righteousness natin, but the breastplate of God's righteousness. Kung ano ang meron kay Lord na meron sa atin, dahil kaloob ito ng Panginoon, yun ang lagi nating dapat suot-suot. The breastplate of righteousness, the belt of truth, dapat ilagay po natin sa ating itong mga sarili. Okay? Stand your ground. Stand your ground. Stand your ground. Putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. We are in Christ. I am in Christ. You are in Christ. Si Lord, ang buhay natin ngayon. At kung ano man meron sa atin ngayon, ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Ayos na ito. Okay. Mga kapatid, kuya yung pinaka-last slide.
Hindi. Joshua ulit. Mga kapatid, basa. Basahin natin. Bawat Amen. Bawat dakong tuntungan ng talampakan na yung paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinilata ko kay Moises. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos sa atin. Walang taong makatatayo sa harap natin. Sa, ano daw yan? Sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ang tanong, kung walang taong makakatayo sa harap natin sa lahat ng araw ng ating buhay, tayo ba kaya nating tumayo sa harap nila? Okay. Pangalawang tanong, sino ka, ano ang meron ka sa Panginoon na kaya mong tumayo sa harap nila? Mga kapatid, ito po yung gustong dalhin sa atin ng Panginoon ngayon. Maunawaan natin at maipamuhay kung sino tayo sa Panginoon. Kasi ito lang yung weapon na meron tayo para tayo ay makatayo sa laban na ito. Lahat tayo may pinagdadaang problema, lahat tayo meron tayong mga pangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, hindi natin kontrol ang buhay natin. Ang Diyos ang may kontrol ng buhay natin. Amen? At kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, makakatayo tayo. Lalong-lalo na kung tatayuan mo kung sino ka sa Diyos. Amen? Okay. Magtatapos po ako sa isang kwento. Alam niyo po, nung piniprepare ko to, mga kapatid, siguro malaka-naka yung paminsan-minsan, bihirang mangyari sa akin to, pero ito pong preaching na ito, honestly, nag-pray po talaga ako, Lord. Kaninang umaga nga, naalala ko, nag-pray talaga ako, Lord. Parang hindi ko maipaliwanag na lubos yung gusto mong i-drive. Ano yung gusto mong i-drive sa akin? Naalala ko, nung mga nakaraang, alam ko ako mag-preach eh, nung mga nakaraang linggo, nagpe-pray ako, biglang may kinuwento sa amin yung pastor, nag-trigger sa akin na, alam niyo, pag nakarinig ka ng kwento na mayroong kinalaman sa ginagawa ng Lord sa'yo, biglang, wow, praise the Lord. Lord, sige po, tutuloy ko po yung preaching. Tapos, nung piniprepare ko na, sabi ko, Panginoon, parang hindi ko siya kayang ibigay ng, yung may paliwanag na mabuti. Kasi, ang church natin ngayon, ano na tayo eh, marami ng baguhan, marami ng datihan, minsan, magkwento ka ng malalim, yung mga baguhan hindi masyadong maintindihan. Magkwento ka ng mababaw, yung mga datihan naman, honestly speaking, alam niyo po, kaya tayong mga mananampalataya, dapat ang mapangasawa natin, kapwa natin mananampalataya eh. Alam niyo, pag kapwa mananampalataya, lalo-lalo na may anointing ng Lord, ito ha, tayo lang nakakaalam ito ha. Wala, asawa ko yun. Okay. Alam niyo po, naku mga kapatid, nagpapasalamat ako kay Lord, meron akong asawang meron takot sa Diyos. Minsan, nag-preach ako dito, sumasabi talaga yung dila ko. Pagkatapos ko mag-preach, hinatak ako doon sa prayer room. Bakit ganyan ako mag-preach? Bakit ganito ka? Bakit ganito? Sinermonan ako. Pambira, doon ko lang na-discover, mas magaling mag-sermon yung asawa ko sa akin. Ha? Ako nag-sermon, walang effect eh. Sa inyo, siya nung mag-sermon, umiyak ako eh. Sabi ko, ipag-pray mo ako. Ayun, nung pinahapunan, grabe. Grabe yung anointing ng misis ko. Okay, hindi, kwento lang po yun. Mga kapatid, ako napunta ron. Sorry po. Okay. Meron pong pastor, galing po siya ng US, bumili po siya ng iPad. Yung iPad nakita ko, iPad 7, yung latest, sabi ni, nasa 56,000 daw yata yun. Tama ba? O, parang nasa ganun. Ha? Plus? O, parang ganun yata, 56,000. Okay? Ewan ko po kung tama yun ha. Yung iPhone 7, sa sobrang ganda niya, parang, sabi ni Pastor, yung kwento niya sa amin, parang ayaw niya nang hiwalayan. Yun na lagi ang kasama niya. Okay? Yun na lagi ang kasama niya. Pagtulog niya, pagising sa umaga, hawak-hawak niya lagi cellphone. Bang, ganda nga naman eh.
Okay, iPhone 7 eh. Dahil kasama-kasama niya si cellphone, nung umuwi sa Pilipinas, siyempre, proud na proud. Maganda cellphone mo eh. Okay? Pag maganda ang cellphone, hindi binubulsa eh. Lagi lang hawak eh. Ganun ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Alam niyo po, sa kagandahan ng kwento, sa kagandahan ng cellphone, ayaw niyang bitawan. Isang araw, nag-swimming sila, naisama niya sa swimming pool. Si iPhone, anong nabasa? Hindi po nabasa, nag-swimming. Sumisid si iPhone. Okay. So ano nangyari? Namatay, nalunod eh. Dinala sa repair shop. Ano po nangyari dito? Nalunod po eh. Wala na po. Wala na pag-asa yan. Binalik. Okay, so yun po nangyari. Tapos po, nagkataon, bumalik sila sa US. Hindi niya naman akalain, dala niya po si cellphone. Iniisip niya, baka dun sa binila niya, siyempre US, dun yung ginawa, baka ma-repair. Okay, so dinala niya po sa pinagbilan niya, pina-repair ang tanong sa kanya, siyempre nasa Amerika, siyempre English. Pero Tagalog na lang tayo. Sabi niya, ano pong nangyari? Sabi niya po, sumisid po, nalunod. What? Ano nangyari? Nalunod po, patay. Okay, sabi sa kanya, okay. So pumasok po, dala yung cellphone, akala niya ni-repair. So naghintay po siya. Naghintay siya doon. Paglabas po nung kausap niya, tinawag siya. Binigyan siya ng bagong box. Sabi niya, no, hindi ako bibili, pinapa-repair ko lang. Kung hindi na maaayos, iuwi ko na lang. Sabi niya, no, papalitan po namin ng bago. Ha? Nagulat siya, bakit? Sabi niya, sir, alam niyo po ba yung cellphone na hawak niyo? Ito po yung pagkakakwento, dito po wow. Sabi niya, sir, nakikita niyo yung logo? Sabi niya, oo, iPhone, siyempre ang logo, ano yun? Mansanas na may kagat. Okay? Di ba, iPhone, mansanas na may kagat. Sabi niya, oh, yung Apple. Sabi niya, sir, yan logo na yan yung image ng company. At hindi kami papayag yung image ng company na mayroong taong may hawak niya, nasira yung hawak niyang cellphone. Anong gagawin mo? Papalitan namin ng bago. Sabi niya, bakit? Sir, mahalaga yung image sa amin. Pinalitan ng bago. Nung marinig yung kwento, wow, praise the Lord. Alam niyo, ang problema sa mananampalataya, hindi niya kilala kung sino siya sa Diyos, kaya pag may problema siya, tingnan mo. Pag may problema, ayaw mag-church. Pag may problema, babalik sa bisyo. Pag may problema, magsusugal. Pag may problema, kaaway niya lahat. Kapatid, yung warranty mo lifetime. Bumalik ka lang din sa maker mo kasi yung image ng God nasa iyo. Pinapahalagaan ng Diyos yun. We are made in the image and likeness of Christ. Kita nyo, si Adan nagkasala. 7.5 billion yung tinangay niya sa kasalanan. Pero hindi pumayag ang Diyos kasi yung image ng God nasa kanya. Kaya ginawa niya, pinadala niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus para sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus, maibalik yung imahe ng Diyos sa kanya. At ako ngayon, nandito ako nagsasalita ako sa inyo, hindi ako magaling, hindi ako ganito, hindi ako ganun. Isa lang ang alam ko, meron akong imahe ng Diyos sa akin. I am in Christ. Yun ang tinatayuan ko ngayon at kaya ako nakakatayo sa pananampalataya ko dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay ko. Wow, praise the Lord! Yun yung hinahawakan ni Lord sa atin. Napakahalaga ng image na yun. At mga kapatid, ano sabi sa Joshua kanina, yung sinabi sa opening natin, kung paano ko na kay Moses, sasamahan kita habang buhay mo, I will never leave you. Don't forsake you. Hindi kita iiwan, sabi ni Lord. Bakit? Kasi napakahalaga kung ano yung meron sa atin. Mga kapatid, very special tayo kay Lord. At kung ano man ang nararanasan natin sa buhay, nagkakaproblema man tayo, kapatid, tandaan mo, ang warranty mo, hindi pang 1 taon, hindi pang 2 taon. Lifetime yung warranty natin. Bumalik ka lang doon sa maker mo. Amen? Amen. Hallelujah.
Napakabuti ng Diyos. Amen? Talagang napakabuti ng Panginoon sa atin. At kapatid, ito ang tayuan mo sa buhay mo. Kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. Gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Brothers and sisters, biro mo, langit iniwan. Langit ang iniwan. Matubos lang tayo. Langit ang iniwan. Eh, ang pangangailangan natin, kaya mo itumba sa langit? Hindi. Ano sabi sa Romans 8:32 ba yun? Kung si Kristo kayang ibigay sa atin ng Diyos, ano pa kaya yung pangangailangan mo? Kung si Kristo binigay ng Diyos, kung si Kristo ibinigay ng Diyos para sa atin, ano pa kaya ang pangangailangan natin? Kapatid, God, talagang napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti ng Panginoon. At yung imahe ng Panginoon sa buhay natin yun, hindi niya papayagan na masira yun. At kung lalapit lang tayo sa Panginoon, hindi siya magdadalawang isip. Ibigay sa atin ang dapat na para sa atin. Amen? Amen. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y panandili ang yumuko, pumikit, maggulay-gulay. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay, may problema ka, anong nangyayari sa'yo. Pero kapatid, ini-encourage kita, meron kang matatayuan. Meron kang matatayuan. Meron kang matatayuan na isang matatag na bato. Meron kang matatayuan na sigurado. May matatayuan ka na kailanman hindi ito gagalaw, hindi ito masisira. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At upang makatayo ka doon, kilalanin mo kung sino ka sa Kanya. You are in Christ. You are in Christ. Kapatid, pakinggan mo ang napakagandang balita ng kaligtasan. Hindi ka kayang itakwil ng Diyos. Hindi ka kayang talikuran ng Diyos. Kahit kailanman, hindi niya ito kayang gawin. Hindi dahil sa kabutihan natin, hindi dahil sa kung ano ang meron sa atin. Pero kapatid, sinisigurado ko sa iyo, kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay na kay Kristo, makakalapit ka sa Panginoon. At sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, mga kapatid, may nangyari man sa iyo, parang naramdaman mo na malayo ka sa Panginoon. Kapatid, lifetime yung warranty mo. No questions asked. Lumapit ka lang kay Lord. At kung sinasabi mo, hindi ko na kayang lumapit sa Diyos, nasira na ako, ganito na ang nangyari sa akin, hindi ko na matalikuran to. Kapatid, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Magagaranti ako sa iyo, masisigurado ko sa iyo, sa sandaling ito, kahit sa sandaling ito, sa paglapit natin sa Panginoon, anuman kahilingan mo, anuman panalangin meron ka, kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban, ito ay ayon sa Kanyang kagustuhan, ipagkakaloob ito sa iyo ng Panginoon. Kung anuman meron sa isipan mo,
Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin sa bawat sandali, makakalapit kami sa inyo. Alam namin sa bawat sandali, Panginoon, nandyan ka, nakikinig sa amin. Hindi dahil sa kabutihan namin, hindi dahil sa gawa namin, Panginoon, kundi dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus na sumasa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Hallelujah. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. Noon, ngayon, at magpakailan ka man. Hallelujah. Father God, minsan pa, salamat po sa hapon na ito, sa gabing ito na pinagkaloob sa amin. Father, I pray, by your grace, Lord God, maranasan namin ang buhay. Hindi lamang yung pupunta kami sa langit, maranasan namin ang buhay dito sa lupa. Nakasama ka namin na ikaw ay sumasa amin. Maranasan namin ang bunga ng kabutihan mo sa aming buhay. Kung paano kami tinawag, Panginoon, humayo at mamunga kami, Panginoon. Maranasan namin ito, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ang biyaya mo ay nasa iyong anak na si Kristo Jesus. Maranasan namin ito sa aming buhay sapagkat kami ay na kay Kristo Jesus ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Minsan pa, Lord, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasalamat, sa iyo ang pagsamba. Lahat-lahat ng ito, Panginoon, inihahandog namin sa tanging pangalan ko na iyong anak na si Kristo Jesus. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Okay. Wala na ibang announcement? Okay, so, announcement po,